Ay, isa mapagpalang araw, munting kaalaman nga pala. Nako, eto na, Senator Rodante Marcoleta, bumida ulit na ipagtanggol ang ating bansang Pilipinas, no? Doon po sa nagawang pag-hearing nung nakaraan po, na kung saan, nandoon po lahat yung sinasabi ni Senator Marcoleta, nandoon yung economics cluster, ano doon, sa pagpalagay, ano doon lahat yung mga opisyal ng bansang Pilipinas na kung saan may kinalaman sa pag-unlad ng ekonomiya. Andun ng DBM yata, andun ng Bangko Sentral yata. Yun ang sinasabi ni Senator Marcoleta no? Ngayon, sa pagpupulong na yon, halos talagang pinaglalaban niya, pinagdidiinan niya na talaga ang pagtaas ng kuryente. Kasi dito, mga kaibigan, hindi pagdidiinan ni Senator Marcoleta ang pagbaba ng kuryente kung walang pagtutol. Naniniwala kayo? Pansinin nyo, lahat ng hearing niya, lagi niya minsan sinisingit ang kuryente. Bakit? Kasi marami talagang ayaw na magbenepisyo sa gusto ni Senator Marcoleta. Dalawa lang yan. Alam niyo kung bakit ayaw nila magbenepisyo kuryente? Una, dahil alam nila, pag ginagawa nila yon na kuryente, magbibenepisyo lahat ng 28 million families, di ba? Sabi, si Marcoleta ang popogi. Di ba matunog nga na baka si Marcoleta ay magtandem ni Sara Duterte. So, anong nangyayari? Yung pinapanukala ni Marcoleta na ikagaganda para ikaunlad ng bayan, pinupolitika nila. Ito talaga ang politika, Lacson. Ping, Lacson, ito ang politika. Hindi yung sinasabi mo na si Amy Marcos na nagsalita doon sa rally ng INC, politika lang. Hindi. Ito ang napupolitika, itong mamang ito, si Senator Rodante Marcoleta. Bakit? Lahat ng kagaganda, investigasyon man yan, para sa ekonomiya, para sa lahat, sa ginto, etc. etc. Ayaw nyo pakinggan. Dini talagang inaano ng marami na demolition job, ika nga, no? Kumbaga, maraming galit sa kanya. Isipin mo, dalawa lang yan. Ayaw mo pagbaba ng kuryente. Bakit? Baka pumogi si Senator Marcoleta? Baka pag nakinabang yung 28 million family sa kuryente, lahat yun iboto siya para maging vice president, Ayaw ng pinklawan yan. Ayaw din ng mga loyalista yan, di ba? Di ba? Yan ang politika. Ganyan po nangyayari, mga kababayan. Minsan po ang isang senador, matino naman ang panukala niya para sa bayan Hindi lang minsan binibito, minsan di tutulang marami, dahil niya gusto nila sila ang pogi, hindi si Senator Marcoleta. Kaya tututulan nila yung kuryente na yan. Di ba? O pangalawa, kaya ayaw nila dun sa na kuryente, siguro yung pakinabang kasi na malalaman nila, yung tao uunlad. Pag umunlad yung tao, hindi na sila iboboto. Kasi ang mga politiko po, hindi naman lahat ang karamihan po, gusto nila stable lang mga Pilipino. Kung ano yung nasimula ng mga Pilipino mahirap, dyan na lang kayo. Kasi pag umasenso nga naman, baka makalimutan sila. Di ba? Ginagawa nilang Panginoon yung sarili nila. Totoo yan, mga real talk, mga kaibigan. Real talk po tayo. Di ba? Ganyan po ang kalakalan sa Pilipinas. Siya sabi, para sa bayan ako, kaya ako tumindi, kaya ako nagnanalo bilang gantong senador, etc. etc. Gusto ko sa bayan. Kung para sa taong bayan siya, naagawa na ba siya para sa taong bayan? Wala. Totoo lang. Hindi niya ginagamit yung kapangyarihan niya para gamitin yun ng pagkakataon para ang Pilipinas umahon man lang kahit kakonti. Katulad ni Marcoleta, naging bilang senador. Hindi na sayang ang boto natin Di ba? Yung iba tutol sa kanya. Ngayon, dito sa usapang ito yung pangalawang continue natin na kung saan pinag-usapan nito ang ekonomiya ng bansa. Kasi tinalakay natin kanina, yung gold na binenta na pala ang 30 tons na ginto. Ibig sabihin po, marami po talagang nakaganapan, minsan hindi na minimedya. Hindi na nauunawaan ng Pilipino kung ano nangyayari. Akala nila, si Senator Marcoleta is kakampi ng ganyan, kakampi ni Diskaya, ni Gutesa, pero yung malalim na ginagawa ng mamang ito, hindi nila makita. Kasi alam bakit? Punong-puno ng galit ang puso nila, hindi kay Marcoleta, kundi sa mga Duterte. Nadadamay lang si Marcoleta kasi ito ay kumampi sa PDP laban. At alam naman natin na si Senator Marcoleta, talagang dikit sa mga Duterte. Di ba? Dikit din naman to sa mga Marcos Ayaw nyo lang tanggapin. Di ba? Kasi ang pinangingibabaw po nila yung kanilang sama ng loob. Di ba? Nagsasabi para sa taong bayan kami, mga pinklawan. Kung para sa taong bayan kayo, bakit galit kayo sa taong ito? Para sa taong bayan ang ginagawa niya. Di ba? Doon na nga sa simpleng rally ng iba Pati kasama ang INC, galit kayo Di bakit? Ang kakapal ng mukha. Ang INC, member po yan ng isang kawan. Yan po ay taxpayer.
yan po yung mga yan ay nanakawan. Isa tayo sa nanakawan. Bakit galit kayo? Kami na nga nanakawan, kayo pa galit? Naknanteteng naman kayo. Oh, halo-halo na to. Ito, tipainggan natin si Senator Rodante Marcoleta, yung kanyang pahayag tungkol sa ekonomiya na nangyayari sa ating bansa. Kung paano niya ipinaglalaban, walang senador na ganito nakikipaglaban. Sabi ko nga, maraming matapang na senador. Si Senator Robin Padilla, andiyan si Senator Ping Lacson, si Senator Tito Soto, andiyan mga sila Bongo, sila Bato. Pero may nakita ka ba katulad ni Marcoleta kung mga tuwiran? Sa bagay, sabi ko nga, lagi ko paborito siya sabi, linya ko paborito. Pag ikaw ipaglaban mo pag ikaw ang kumilos para sa tao at para sa bayan, ang gagawin nila, ipapakukan nila sa krus. Di ba? Ganyan talaga ang isip ng tao ngayon. Ayaw nila ng kapayapaan. Gusto nila distraction lagi. Doon sila nasanay, no? O eto, panoorin natin si Senator Rodante Marcoleta. Baul. Dahil sabi mo, i-invest natin para kumita tayo ng mas konti, kahit konti lang. Makadadagdag sa ating pangangailangan. Yes po naman. 2 taon nang nakararaan, Nelson, baka akala mo ba nakakalimutan ko yung ginawa mo sa akin? Aba, hindi naman. O itatanong ko saan mo dinala at saka magkano ang kinita? Ibinaon ko po sa lupa. Ibinaon ko po sa lupa. Dahil batid kong kayo sumasaka sa mga hindi nyo naman sakahan. Para pagdating nyo, bubungkalin ko. Walang tubo. Ano tubo? Ito nga eh. Wala bang karapatan ng mamamayan? Natanungin tayo. Dahil kinuha ninyo eh. Karapatan mo ng mamamayan yun. Ni-report nila. Nag-invest po kami rito. Dito. 3 investment lang eh. Opo. Ano pong napala natin? Wala eh. Wala po ba? Wala silang maikwento sa akin. Sabi ko, ako po, ginagamit ko ang aking Teka sana, para maging clear, sino yung tinatanong nyo rito? Baka naman kung sino lang. Yung sponsors, Nandun kami sa plenary debates Opo. ng DPCC. Nakarap lahat ng economic cluster Nandun doon. sila. Andun lahat ng economic cluster. Pwede Yes, nilang po. sagutin. Nandun ang DBM, nandun ang Department of Finance, nandun yung Central Bank, nandun yung DepDep. Ano yun? development, basta yun. Yung lahat ng mga Economic importante manager. mga Yes. tao na may kinalaman sa pagpapayabong ng kinabukasan pambansa ng ating kabuhayan. Nandun lahat. Ibig sabihin, sa palagay ko, nandun lahat mga opisyalis ng Pilipinas kung saan yung pinag-uusapan ay paano umunlad at paano maayos ang ating ekonomiya sa bansang Pilipinas. No, sa pag-uusap na to, mga kaibigan, hindi maiwasan ng debate. Hindi maiwasan ng pagtatalo, di ba? Pero hindi nila naisip ito sa akin, ha. Ewan ko ba din naisip ito ng mga opisyalis ng Pilipinas. Maliban kay si Senator Rodante Marcoleta, ha? Marami nagsusulong na itaas ang sahod, ayaw nila pagbigyan. Ayaw nila pagbigyan lahat ng pagbaba ng kuryente. Tulad na lang pinapaunakalan ng Senator Marcoleta, talagang sinasabi niya doon sa lahat ng nasa economic cluster na yon na ang pagbaba ng kuryente malaking bagay para sa pamilyang Pilipino at direkta ang pagtulong. Hindi katulad na nakaraan, ayuda, tinutulong sa wala, pinagsusugal lang. Aminin nyo. Diba? Ang pang-ayuda, minsan, pang-susugal, pang-inom, pang-gimmick, pambili ng kung ano-ano mga luho. Diba? Hindi balance eh. Tapos iba hindi pa nakakatanggap. Ang gusto ng Senator Rodante Marcoleta, ang kuryente, doon maipasok na. At least lahat makikinabang. Walang kukupit. At lahat mabibigyan. Kasi pag ayuda ang masama nito, nabibigyan lang kakaunti. Ikaw, nabigyan ka na ba ng ayuda? Ikaw nakakarinig na, nakabigyan ka na ba? Di ba? Pili lang. Saan napunta yung pera? Binulusan na naman. Di ba? Dito kasi, ang gusto palabasin si Senator Marcoleta, kinakausap niya ng mga to, hindi maiwasan ng debate. No? Kumbaga dito, sa pag-usap na to, gusto niya talaga mapaganda sa pamamagitan man lang ng kuryente. Kaya nga kung kayo man nanonood dyan, inaasar nyo si Marcoleta, si Boy Kuryente daw, si Boy Marco Meralco daw, ganyan-ganyan. Alamin nyo muna nangyayari, sisihin nyo yung mga ibang opisyales na tila yata parang tumututol sa gusto ni Senator Marcoleta. Di ba? Pero sumasagot siya, hirap na hirap. Senador Sherwin Gatchalian eh. Kasi sa rules namin, Siya ang ang sasagot sponsor, talaga yung sponsor. Yes po. Siyempre, bulong ng bulong. Sabi ko sa kanila. Para i-suspend nga eh. Di ba? Opo. Sinabi ko na para makatulong, ibaba natin ang presyo ng kuryente, alisin natin ang 12% back. Yan na. Nakarap silang lahat doon eh. Open naman ang debate riyan eh. Okay. Tila dito para may pagtutol.
Wala man na ano, pero nakikita ko may pagtutol yan. Tumututol sila. Ika-anya saan tayo kukuha ng ganyang halaga? Yung pumapayag nga kayo ng trilyon ng kinurakot sa isang departamento lang, ha? Imagine ko lahat ng departamento walang kurakot. Kasya pera ng Pilipinas, sobra eh. Hindi natin kailangan magbenta ng ginto, hindi natin kailangan mangutang, di ba? Nagmumukhang tanga ngayon itong gobyerno natin at pinangungunahan ng leader natin na hindi man lang nila naisip na kung sugpuin mo lahat ng mga korupsyon na yan, napakadali naman eh. Kaso hindi niya magagawa eh. Kamay na baka lang talaga makakagawa nun. Ako sa tingin ko kung magiging presidente si Sara, ito vice president, titino Pilipinas eh. Para sa akin hindi natin kailangan na mabuti. Hindi natin kailangan na matalino. Hindi natin kailangan na may alam. Ang kailangan natin, yung labanan, yung mga taong mapang-abuso sa lipunan. Bakit kaya ba ng matalino yung, ikaw, sample, yung mga durugista, yung mga nangkikidnap, mga nang etc. mga masamang ginagawa. Kaya ba ng isang politiko yan? Halimbawa ng mga pinklawan, kaya ba nilang disiplinahin niya, puksain niya? Sa pamagitan ng anong paraan? Ng batas? Napagbigyan na nga si Pinoy nakaraan di lawan lahat kayo, may nangyari ba? Di ba? May nangyari ba sa korupsyon? Wala. Wala kasi walang takot. Hindi sa panahon ng Pangulong Duterte, takot ang gumawa, at least may takot yung iba. Dapat kanya kamay na bakal. Kaya ngayon masabi ko, hindi magagawa ng presidente yan eh. Hintayin na natin ng 3 years, hintayin natin uupo na talagang merong kamay na bakal. Di ba? Pag sinabing kamay na bakal, hindi na porket kamay na bakal tutumba na kagad ng tao. Hindi. Ibig sabihin, yun yung may kakayahan. Humawak. Kasi pag yung sabing kamay na bakal, itong kamay na to, malambot to. Kaya na itong mawak. Yung kamay na bakal, kayang hawakan, kayang i-handle yung mga matitigas na bagay. Di ba? Kaya makipagsaluhan ng mga talagang batuhan ng mga, ng krimen. Ito, kaya si Senator Marcoleta. Di ba? Inaakala ninyo na baka sakaling mawalan tayo ng taxes dahil tatanggalin mo na naman yung 10%. Siyempre, mababawasan eh. Hindi nyo man lang inisip na pag binaba natin ang presyo ng kuryente, ang daming giginhawang mga negosyante. Ibig sabihin yan, maaari silang ma-encourage, maingganyo na magtayo ng maraming negosyo. Opo. Yes. Pati ngayon, yung mga mamumuhunan sa ibang bansa, magaganyak din silang pumunta rito. Bumaba ng konti, nawala yung VAT. Opo. Di ba? Opo. Kapag kinuwenta mo lahat, nakagawa na ba kayo ng projection na kunwari bumaba ng ganitong porsyento ang taxes? Opo, yung koleksyon ng buwis. Kasi Opo. binaba mo, inalis mo yung VAT eh. Oho. Sa pagkalahatan, bumaba yung tax. Ito po. Nakwento nyo ba kung ano yung magiging positibong epekto? Wala. Oho. Wala. Natatakot kayo agad. Sabi ko, pwede naman. Ito ka ako, Secretary Recto na aking kaibigan. Ito ka ako ang isang pagpapatunay na inaral ko po, ito 20 taon na pinag-uusapan natin dito. Opo. Pagka pala bumaba ang tax, meron siyang direct correlation sa pagtaas ng gross value added ng manufacturing. Ibig sabihin, meron siyang direct correlation eh. Pag bumaba ang tax, tumataas ang production. Mababa production natin. Maho naman. Opo. Hindi lamang yun, sabi ko, meron pang kaakibat na indicator yan, pati export tumataas. Oho. Hindi nyo ba naisip, pagka nangyari yan, baka mas malaki ang kikitain natin. Kasi nga lalaki yung manufacturing. Isipin mo, lumaki yung manufacturing. Maraming negosyo, maraming patrabaho, maraming employment. Kikita yung tao. Ito. Suggestion ko lang to. Akin lang to. Bakit nga ba si Senator Marcoleta, kung may break muna tayo ngayon mauunawaan yung sasabihin ko Sino ba si Senator Marcoleta? Huwag mo nang tignan bilang abogado to bonus na lang yung pagiging abogado niya Tignan mo yung puso niya para sa bayan. Ano bang pakinabang ni Marcoleta kung gawin niya to? May kikita ba siya dito? Hindi. Bakit niya ginagawa to? Kasi siya, sa buhay niya, okay na siya Congressman na siya. May mga naipon na siyang pera. Hanggang sa pamilya hindi siya magugutom Gusto niya, ibahagi sa Pilipino, ikaganda ng una. Kasi napakasarap po sa isang tao, yung nakikita mo yung kapwa mo. Di ba, misa pag may natutulungan tayong tao, inalalaya natin, misa simple lang. Oli ka, patatawirin mo yung matanda. Tutulungan mo. O kaya, tinulungan mo ng 20 pesos. Di ba, isa puso natin, pagbukol, di ba, masaya puso natin?
Ganito rin sa kanila, pag nakatulong sa bansa, masaya puso nila. Tandaan nyo, iglesia to ni Cristo na member si Marcoleta. Alam naman natin ang iglesia napakahigpit sa disiplina. Although maraming bumabati ko sa iglesia, pero kung titignan mo, yung aral na kinalakihan ni Senator Rodante Marcoleta sa kanyang relihiyon, na-adapt niya at yun ang kanyang ginagawa sa bansang ito. Sabi ko nga halimbawa, kung si Marcoleta maging mapalad maging vice president ito, tapos gamitin niya yung natutunan niya sa kanyang relihiyon, na sa akin lang, teorya ko lang kung ano niya, i-apply niya sa Pilipinas, gaganda Pilipinas Bakit? Tignan yung iglesia ni Cristo. Pambibintang lang yung sinasabi nila, may utang daw iglesia, ganyan daw iglesia. Hindi, napakaliit ng porsyento ng iglesia sa buong Pilipinas. 2% lang ang iglesia ni Cristo o 3% lang ang populasyon sa Pilipinas. Pero tamo, yung abuloy nila, basya lang ng kanilang puso. Kumbaga, yung abuloy nila, kung ano lang yung mahulog doon, okay na. Hindi katulad sa atin, di ba sa gobyerno, may tax tayo, may GSIs tayo, may SSS tayo, may contribution tayo, di ba? Tapos wala nangyayari sa bansang Pilipinas. Tignan mo yung iglesia ni Cristo. Konting contribution lang sa kanila, nakapagpapatayo sila ng building, nakakabili sila ng mga lugar-lugar, ang dami nilang mga kapilya, talagang hindi sila naghihirap, talagang milyon ang kanilang pondo. Di ba? Ibig sabihin, ano ibig ko sabihin? Yung idea ng kanyang kinalakiang relihiyon, isasali niya sa bansang Pilipinas at ito na nga ginagawa niya ngayon, na kung saan binibigyan niya tayo ng isang gawa na kung saan doon niya natutunan sa kanyang relihiyon. Di ba? Napapaganda ang buhay ng tao. May ano ibig ko sabihin? Kung halimbawa siya maging vice president, tapos i-adapt niya yung mga tuntunin ng iglesia ni Cristo, yung higpit, yung batas na susundin, yung doktrina na sinusunod, gaganda Pilipinas Tingnan nyo lang iglesia ni Cristo, 3% lang. Pero tingnan mo, ang ganda ng bayan nila. Magmula sa mga kapilya hanggang sa member, disiplinado. Pag may nagloko member, tiwalag kagad. Kahit kamag-anak, kahit tatay, nanay, kapatid, pinsan, titiwalag kagad. Ano ibig ko sabihin, mga kaibigan? Gusto ko makuha ang punto. Tignan mo gobyerno ngayon, nangurakot na makakaupo pa rin. Tatakbo pa rin. Di ba? Pero kung sa iglesia, ititiwalag na yan. Di ba? Dapat ganun tayo. Pag napatunayan na nangurakot at alisin na sa pwesto, mismong Pangulo magkilos na. Kita mo, malabo mamangyari pero nakuha niyo yung punto ko na bakit si Senator Marcoleta na dapat talaga mailagay sa isang posisyon na talagang kalalagyan katulad ng pagiging senador. Kasi na-adapt niya yung aral sa kanya na kung saan kinalakihan niyang relihiyon. Di ba ang INC, ano mabubutas mo dyan? Di ba, napakaganda, 2% lang yan ang populasyon ng Pilipinas, pero tignan mo yaman yan. Di ba? What if pa kaya kung gawin, yung ginagawang procedure sa iglesia, gawin sa bansang Pilipinas? Sipin nyo, ano mangyayari sa bansang Pilipinas? Asenso din. Di ba? Kung ang iglesia nga nagawa, napakaliit nilang populasyon nagawa nila sa sarili nilang bayan. What if pa kaya itong Pilipinas, Kung napakalawak ng tao ito, nagbabayad ng buwis at walang nakawan, gaganda ang bansang Pilipinas. Tama? Am I right, sir? Yes, sir! Wag lang ibendalo. Kanilang kakayahan bumili. May pera sila. Maraming magbebenta. Maraming taxes. Tapos binigay ko yung papel. Opo. Ito ko yung aking inaral. Makikita mo dyan, direct correlation ng taxes at saka gross value added ng manufacturing and exports. So, hindi siya kumibo. Ibig sabihin, naniniwala siya sa ginawa ko. Totoo yung sinasabi ko. Totoo naman, So, balik tayo sa Maharlika Investment. Opo, yan. Oo. Ano nagganansya natin? Ano po Doon sa tatlong investment na yun, no? Nakapag-invest po kami ng 3. Hindi ko po tinatanong kung saan kayo nag-invest dahil alam ko po kung saan kayo nag-invest. Ang tinatanong ko po, anong napala natin? Kumita ba Naghihintay tayo po yung dyan? taong bayan. Wala pa po Yan sinasabi ko sa inyo. Wala pa po Kasi po hindi po naman ganun kadali. Kinuha mo nga Kagaya ng tinatanong ko sa kinuha mo sa asawa mo, magpaliwanag ka. 2 taon na nakararaan, wala tayong ginita. Baka nabawasan pa po yun sa halip na kumitasan kasi ang lalaki ng sweldo nila dyan May transactional fee. Yan, tsaka yung laki ng sweldo ng mga opisyalis Buti ng na sabi mo, Maharlika. parang 2 million naman tata. Yes po, oo. Yun lang pinaka-chairman niya. Tama, 2 million naman. Grabe, 2 million a month. Kayo nung pasahod yun? Pera ba nila yon? Pera ba ng kumpanya yon?
Pera ng bansang Pilipinas yun. Pera ng taxpayer yun. Tapos ayaw ayusin ang trabaho ng iba dyan. Hindi, totoo lang ha. Totoo lang. Yeah? Paano kasi? Bakit? Pag ang isang tandaan niya, kasabi na matatanda, pag ano ang puno, siya ang bunga. Tatandaan niyo yan. Hindi pwede magbunga ang apple ng mangga. Kapag ang apple ang puno, ang bunga niya apple din. Ano ibig ko sabihin? Kapag ang puno ay mahina din. Kaya sabi sa Bible, di ba, pag ang puno masama, ano ang bayan? Masama din. Di ba? Kailangan yung puno matalino, may malasakit, may puso, at may kamay na bakal. Hindi naman porket kamay na bakal, nagpapatumba ng tao. Hindi. Katulad ni Senator Marcoleta, yung higpit, yung may, kano ka mag-handle, yung bakal talaga kamay mo. Kayang tibagin lahat. Di ba? Yung kamay mo ba makapagtitibag ng simento yan? Hindi. Gawin mong bakal yung kamay mo. Kayang tumibag ng simento yan. Gets nyo ako? Di ba? Natin, ano pang gusto niyong pag-usapan? Ang dami. Ang sinasabi lang natin, kailangan maging transparent tayo. Ito lamang ang paraan para malaman ng tao ano nang kalagayan ng ating bansa. Para pag nalaman kasi natin ang kalagayan natin, masusolusyonan natin eh. Matutukoy, yes Walang po, iniwan tama. sa isang taong may sakit. Paano magagamit yung tao niya kung di mo malalaman kung ano yung sakit niya? Tama. Tama? Yung root ang hahanapin, hindi yung bunga. Kasi yung bunga, ang gawa lang nun ng puno at yung puno galing sa root. Pinakaugat dapat ang puntuhin. Tama po, oo. Sakit ng bansa natin talagang Ah, mula sa kuko hanggang bumbunan, may sakit na yata tayo. Itsura ni Hob. parang si Hob na mula talampakan nagabunbunan nagkasugat. Ano sa mga gusto mong Yung isang napanood kanina ay yung nagdedepensa naman yung sa budget ng Ombudsman, Sen. kanina yan, tama, oo. Parang sinasabi nyo na dapat ipaliwanag ng Ombudsman yung bendalo or kung hindi man niya ipaliwanag, humingi siya ng paumanhin sa publiko. Wala na yan, bendalo na yan. Sen. Yan ang hinihingi sa kanya dahil sabi ko, masyadong malaki ang epektong nangyari dyan sa pagsasabi ng bendalo. Opo. Kahit kailan sabi ko, hindi mo pwedeng baluktutin ang batas. Kapag ginawa mo yun, babanggayan doon sa core doctrine ng ating legal system. Oo. Duralex sed lex. Kasi sinasabi naman doon, kahit anong mangyari, masakit man yan, Oo. batas yan. Wala tayong magagawa. The law may be harsh. So hindi mo pwedeng ipihit yun kahit ano. Babangga yun, di ba? Yes po. O sabi niya, Figure of speech. yun po yung figure of speech. Yung figure of speech na yan, ngayon na lang yan. Yung unang sinabi nila yan ni Boying at ni Erwin Tulfo, wala silang sinabing figure of speech. Talagang pinanindigan nila na talagang pwedeng baltutin ng batas. Di ba sabi niya ni Boying, hindi naman daw binenlan daw. Di ba? Ganon. Wala kayo sinabing figure of speech. Ngayon na lang kasi, nag-sink in na sa inyong kaisipan na mali kayo. Kaya gusto nyo na lang palitawin, figure of speech yan. Di ba? Yan ang panakas nyo, pinaka-scapegoat nila. Yung salitang figure of speech na yan. Sa simula, wala niyang kayo sinasabi. Di ba? Kaya wag kami, nakikinig kami lagi ng balita, updated lagi kami dito. Yan kako yung problema natin eh. Kaya ako lang yata mga vlogger na ano eh. Totoo lang, ako lang ata vlogger na talagang ang sinasabi, based sa experience eh, based sa talaga sa talino eh. Di ba? Ibang vlogger dyan, wala. Di ba? Batikos na silang batikos. Pero ito, patas. Hindi lang basta batikos to. Ito ay yung may pagtutuwid, may disiplina, may matututunan. Di ba? Mabubusog ka. Lahat ng pag-uusap dito, masustansya. Di ba? Ewan ko dyan sa ibang vlogger eh. Puro ano lang eh. Dito lang, iba dyan, makikisakay lang sa issue. Di ba? Hindi kaya ipaliwanag kung ano dapat gawin. Tayo, nagbibigay tayo ng opinion eh, pero sino ba naman tayo para pakinggan nila na ito dapat gawin? Vlogger na naman tayo, mababang uri tayo eh, pero kung pinakinggan nila, kahit si simpleng salita natin, kung pakinggan nila, may matututunan, may magagawa pa tayo sa bansa eh. Oh. Gawa kayo ng isang public statement. Pagkatapos pakikita pa nyo yung predilection ninyo na parang akala mo totoo eh. Opo.
sometimes we have to bend the law to please the people. Yes, sir. Pagkatapos aamin ka. Yes, sir! Ay, nako. Ilan ang nailigaw mo doon? Ilan ang naapektuhan doon? Ang buong Ganyan sila, mapanligaw. akala nila pwedeng baluktutin ng batas. Oo. Pwede ba ka kung dito lang aminin mo na nagkamali ka? Gusto ko ikaw ang magsalita. Kaya nga nag-move ako. Sabi ko, Mr. President, kahit sa bahaging ito lang, pwede bang i-suspend natin ang rules Yung natin rules ng para makapagsalita ang ombudsman? Gusto ko mula sa kanyang bibig. Oo. Sabihin niya na nagkamali siya. Anong figure of speech? Kayo po ang ombudsman? Doon lang sa bagay na sinabi ni Senator Rodante Marcoleta na humingi ka ng tawad at hindi mo ginawa at alam namin na mali ka, isa lang ibig sabihin nun eh. Di ba? Talagang matigas ang puso mo. Di ba? Boying, Remulla. Di ba? Oh. Kasi nila mag-sorry ka, sabi yan iba eh. Walang ibang pinakamasarap na madinig sa isang taong nagkamali. Yung humingi ng tawad at magpakumbaba. Bagay na hindi nyo ginagawa. Di ba? Kaya ang Pilipino hanggang ngayon, asar na asar sa inyo eh. Di ba? Sabihin nyo nagkamali kayo. Ayaw tanggapin nagkamali kayo eh. Kita niyo po na ito yung figure of speech. Lalo Ayan, si Ping Lacson, di ba nagkamali yan? O, sa investigasyon mo, nagpatawag ka ba ng mga dapat tawagin? kung maliligaw ang tao rito eh. Totoo. Ang figure of speech kasi, kung saan mo pwedeng ibaling ang pagpapakahulugan yun. Iba-iba meaning. Hindi ganun po eh. Kailangan klaro ang ating policy. Oo. Klaro. Maliwanag. Kung may sakit, may sakit. Kung walang sakit, walang sakit. Anong napagtapusan? Bumaba lahat ang mga naguluhan. Boss, huwag mo na ngayon. Alam mo naman yan. Ganyan eh. Huwag mo na i-push yung... Oo. Pero hindi ata pumayag ang plenaryo na isuspend muna ninyo ang rules na direktang makasagot si Ombudsman Boying. Sinesave na nga nila. Opo. Nililigtas na nga nila doon sa kahihiyan na maring ang kasangkutan. Sa akin naman kasi, hindi kahihiyan yun eh. Sabi ko pa nga sa kanya, para wala siyang masabi. Opo. Magkaibigan kami yan talaga eh. Opo. Di ba? Saksing buhay po ako dyan, sir. Opo. Oo. Opo, ka naman eh. Ibig ko sabihin, walang kaibigan dito pag pinag-uusapan ng interes ng bansa. Kaibigan ko nga siya, kaya tinatama ko. Yan ang maganda kay Senator Marcoleta. Walang kaibigan. Oo, ganyan talaga. Pag nagkamali ang isang tao, sawayin mo. Ganyan ang kinalaki niyang reliyon eh. Yan ang pagkakilala natin sa INC, di ba? Ang INC, walang sinasanto yan. Walang palakasan sa INC, walang palakasan system dyan. Na kung saan porket kaibigan, kamag-anak, kapatid na pagbigyan nyo na yan. Manginginom niya, pagbigyan mo na yan kasi kapatid naman. Hindi. Talagang kahit dyan sa INC, sa kanyang inaaniban, walang bigayan. Yun na nakikita ko na na-adapt ni Senator Marcoleta kung saan itinuturo niya sa atin. Di ba? Bagay na ayaw ng karamihan. Sa bagay, sa panahon ngayon, mas marami ayaw magtino kaysa magtino. Totoo lang. Kasi, Tama yun po. ang tunay na kaibigan. Katulad mo, Nelson. Diyan. Opo. Pag nagkamali ang isa sa inyo, siyempre, paalalahanan ng isa. Tama po. Gusto mo lang may papakita eh. Kasi kung halimbawa, nagkamali si Nelson, pag sasabihin mo, Nelson, sige, ituloy mo yan. Kung sintido ang tawag doon, sir. Nasa lugar ka kaya, tuloy mo pa yan. Kung sintido. Nakapuyungin mo pa yan. Opo. Ano mangyayari sa kanya pagka ginawa mo yan? Ikapapahamak Pero tayo ng- po, tinatama natin. Yan. Hindi lamang sa kaibigan ko siya, higit sa lahat, para siya katatama po sa interes ng ating bansa. Doon. Ngayon, nakita ko naman yung alumpit sila, pero mukhang sa pagitan ng mga pamamuluktok ng pananalita, naipakita nila pa. Kami naman po kay pumapayag naman po sa inyong gustong naging lang po, naging bulaklak lang po ng tila naman po yan. So makikita mo doon na parang meron na rin namang meron na rin record siguro. So wag mo nang ipilit naman. Tama po. Naihayag ko na yung gusto kong mangyari. Bilang isang maginoo nga naman, sir, tama din naman yun. Sa inyo ko natutunan nyo, kapag ang isang tao nakita mo lugmok na, huwag mo na tapakan pa. Yun, tama yun. Ang ganda na kasabihan na yan. Parang kay Duterte. Dapa na Duterte, inamin na nga eh. Etong sila Triniling, walang ibang ginawa kundi bakbakan pa mga Duterte. Yung una nga yung mama nasa dahig na nga eh. Kung bakbakan nila, grabe. Diba? Yan mga yan.
Buti pa mga DDS na may kinikilalang Diyos. Huwag yung sabihin hindi. Yan, nananalangin din yan. May kinikilalang Diyos. Kayo ibang mga pinklawan. Narinig ba namin sa inyo na kumilala kayo sa Diyos? Hindi. Mga mapagpaimbabaw lahat kayo. Hindi naman lahat pala. Mga mapagpaimbabaw, iba sa inyo. Di ba? Oh. Wala lugmok di ba, Sen? Itikin mo na lang. Alalayan mo ng bumakot. May magli lang, Oo, Sen. sige, Yung sige. sa part ng DOJ, ano naman ang napag-usapan? Hindi, kasi... Department of Justice. Opo. Hindi, nabanggit yung ano, kasi nakita ko sa statistics namin, meron silang confidential funds eh. Tignan mo talaga lahat nasisilip ni Marcoleta, di ba? Paano na lang kung di nanalo to? Sino gagawa neto? Na kung lahat sila matagal na sa Senado, means pag matagal ka na sa Senado, marami ka na kakilalang kaibigan. Paano kung makakilala mo na upo doon sa ahensya na, na dapat mong batikusin? Hindi mo mabatikos kasi kaibigan mo eh. Hindi ka tulad ni Senator Marcoleta, kasi sabi niya kaibigan niya si Boying. Pero, bansang Pilipinas na pinag-uusapan, walang kaibigan. Tama, mali. Di ba? Paano na, kaya nga pinakamaganda sa Senador, yung mga neophyte eh. Yung mga baguhan, si Erwin Tulfo, pwede na yan, baguhan niya, okay yan. Pero hindi, marami na rin kakilala yan eh. Ito kasi mamang ito, walang sinasanto kahit kaibigan niya, talaga inaaway niya. Okay lang naman yun kasi maraming opisina mayroong confidential fund. Nakita ko lang na yung pagkakasunod-sunod ng confidential fund, halimbawa 2024, parang 168 o 186 million lang ang confidential fund ng DOJ. Opo. 2025, Nako, sino kaya tong DOJ na to? Di ba sino ba ang DOJ dati? Di ba si Boying Remulla? Hindi ko alam kung itong year na to, no? Pero siya pa nakaupo niyan, no? Bakit may confidential funds niyan? naging 1.5 billion. Nako, 1.5 Sabi ko, teka billion. muna, pwede nyo bang ipaliwanag, bakit naman ka ako biglang umarangkada ito ng mahigit 800%? Opo. Nako, paliwanag niyo yan. Kaya kung kay Sara, makapag-question kayo. Di ba? Wagas, eto. So bulungan ng bulungan, naghahanap ng kasagutan. Ang sabi kasi po noong 2025, ang DOJ po, naghahanap po ng mga... Boying, paliwanag mo yan. Hindi ko alam kung si Boying mo kapaliwanag nito, ha? Di ba si Boying ang dating DOJ secretary? Boy, paliwanag mo to. nawawalang sabungero na Missing sa bungero. na itinapon po yata kanya sa lawa ng Taal. Opo. Wala na ba yung kung maisip naman na dahilan na ba? Nang dahil lang sa paghanap nyo na sabungero Opo. at nakahanap kayo kako ng mga buto ng palaka, yun ang 1.5 billion. So nakahanap ako ngayon ng dahilan, natapyasan ko yung 2026. Bakit ano hinihingi nila ngayon? Ganun pa rin. Hindi, dinagdagan pa namin eh. Kaya sabi ko, Mr. Sponsor, masyadong malaki itong 786 Million. Opo. billion na ito, sabi ko. Billion. Sa Billion para sa 2026. Opo. May naisip po akong amendment dahil po naaawa po ako sa mga tao sa may banda ng Marcos Highway. Pwede ko po sanang hingin sa inyo na ako po ay gagawa ng isang item rito na tatawagin nating ano pangalan? Okay, ganito lang po muna tayo tungkol dyan sa DOJ na yan, sa 1.5 billion insertion yata yan, hindi ko alam kung confidential funds ba yan. No, basta po, napaliwanag po si Senator Marcoleta lahat-lahat mula sa ginto hanggang dun sa mga economics, cluster, chorya ko lang naman yan, na ang sa kasi nagkaroon talagang diba, hindi pwede maiwasan didibati yan eh. Kaya siguro yung mga economic cluster, maaaring napahiya siguro sa kaharap nila kay Senator Marcoleta, no? Okay, chorya ko lang naman yan, no? Paalam sa inyong lahat.